Magandang araw po sa inyo, Tito Ike. Ako nga po pala si Maribel, Tubong Pampanga. Hindi ko po ito ikinukwento para husgahan ang minahal ko, kundi para bigyan ng babala ang mga tulad kong madaling umibig. Dahil minsan, ang lalaking akala mong sagot sa dasal mo, siya palang magsasara ng buhay mo. Lumaki po akong simpleng babae. Maaga akong namulat sa hirap. Bukid sa umaga, tindahan sa hapon, at dasal tuwing gabi. Tahimik ang baryo namin. Kapag lumubog ang araw, wala ka nang maririnig kundi huni ng kuliglig at lagaslas ng hangin sa mga puno ng mangga. Hanggang sa isang araw, may dumating na lalaking hindi namin kilala. Matangkad siya. Moreno. Tahimik kong magsalita. At kakaiba ang mga mata, parang laging nagmamasid. Ang sabi niya, ang pangalan niya raw ay Andres. May binili raw siyang lupa malapit sa palaisdaan. Dito na po ako titira. Sabi niya sa akin habang nakatayo ako sa tindahan. Hindi ko alam kung bakit pero kinilabutan ako ng bahagya kahit maayos naman ang pakikitungo niya. Kinagabihan, narinig ko ang bulungan ng matatanda. Huwag kang lalapit dun sa bagong dayo. Walang kapitbahay na nakakakita sa kanya sa umaga. Sa gabi lang gumagalaw ang bahay noon. Pinagalitan pa ako ng nanay ko nang malaman niyang kinausap ko si Andres. Maribel, may amoy lupa ang lalaking yon. Hindi normal. Pero ako, pinairal ko ang awa at ang puso. Linggo-linggo, naroon siya sa tapat ng tindahan. Hindi siya kumakain ng ulam, kape lang, at laging walang bawang sa kinakain. Napansin ko rin, hindi siya nagsisimba. Kapag tinatanong ko, ngumingiti lang siya. Mas pinipili kong magdasal mag-isa. Hindi ko alam, iyon na palang unang palatandaan. Isang gabi, pauwi na ako. Nakita ko siyang nakatayo sa ilalim ng puno. Hindi gumagalaw, hindi humihinga. Nang tawagin ko ang pangalan niya, sabay siyang lumingon. At doon ko nakita, pulang-pula ang mga mata niya. Ngunit isang kisap mata lang, bumalik sa dati. Pagod ka lang, sabi niya, at naniwala ako. Makalipas ang ilang buwan, niligawan niya ako ng formal. Tahimik lang ang kasal. Walang handa, walang kamag-anak niya. Pero pumayag ako. Hindi ko alam, sa gabing iyon, hindi lang pala ako ikinasal sa isang lalaki, kundi sa sumpa ng kanilang lahi. Kung alam ko lang sana na ang kasal ay hindi pala palaging simula ng masayang buhay, hindi na sana ako tumuloy sa bahay na iyon. Dahil ang bahay na pinasukan ko bilang asawa ay dati na palang pugad ng mga nilalang na hindi tao. Pagkatapos ng aming simpleng kasal, dumiretso kami sa bahay ni Andres. Isang lumang bahay na kahoy, nakatayo sa gitna ng tubuhan. Walang ilaw sa paligid, walang kapitbahay. Ang sabi niya, mas tahimik daw doon. Pero habang papalapit kami, napansin kong walang kahit isang ibon sa paligid. Tahimik. Masyadong tahimik. Pagpasok ko sa bahay, may mga bagay agad siyang ipinagbabawal. Bawal buksan ang silid sa likod. Bawal maglagay ng bawang. Bawal magdasal ng malakas. Bawal magtanong tungkol sa pamilya niya. Trust me, Maribel, sabi niya. Para rin sa'yo to. Doon pa lang, parang may humigpit sa dibdib ko. Unang gabi pa lang, hindi na ako makatulog. May naririnig akong kaluskos sa bubong, pagaspas ng parang pakpak, paggapang sa kisame. Tinapik ko si Andres. May daga ba sa bubong? Tumahimik siya. Tapos mahina niyang sinabi, "Huwag kang lalabas." Kinabukasan, nag-almusal kami. Isang mangkok ng ulam na hindi ko makilala. Karne yan, sabi niya. Pero nung tikman ko, matamis at malansa,
Parang may lasang bakal. Nang hindi ko maubos, biglang nag-iba ang tono niya. Ubusin mo. Doon ko unang nakita ang ugat sa leeg niya na umalsa. Habang naliligo ako, napansin kong wala siyang refleksyon sa salamin kahit katabi ko lang siya. Pinikit ko ang mata ko. Pinilit kong kalimutan. Pero nung muling bumukas ang mata ko, nakatitig siya sa akin, baligtad ang ulo. Isang iglap lang, pagkurap ko, wala na. Isang gabi, nagising ako na wala siya sa tabi ko. Lumabas ako ng kwarto at doon ko narinig ang iyak ng sanggol sa likod ng bahay. Pagbukas ko ng pinto, may nakita akong bakas ng dugo papunta sa tubuhan. At sa malayo, may aninong lumilipad. Kinabukasan, lumabas ako patungong palengke. May matandang babae ang humawak sa kamay ko. Anak, buntot pa lang ang nakikita mo. Kapag lumabas na ang pakpak niya, huli na ang lahat. Nilagyan niya ng asin ang palad ko. Huwag kang matutulog mamayang gabi. Pag-uwi ko, nakangiti si Andres. Pero may bahid ng dugo ang bibig niya. Mahal, sabi niya, handa ka na bang maging tunay na asawa ko? Sa gabing iyon, hindi ako pumikit dahil alam ko na ang pinakasalan ko ay hindi lalaki, kundi aswang. Matapos kong marinig ang sinabi ng matandang babae, umuwi akong nanginginig. Nilagyan ko ng asin ang ilalim ng unan. May gunting akong itinago sa tabi ko at buong gabi akong gising. Bandang 12:00, narinig ko ang pag-ungol ni Andres. Hindi iyon ungol ng tao, parang gutom na hayop. Dahan-dahan kong sinilip ang kama. Nakita ko siyang nakaupo, nakatalikod sa akin. Pero ang ulo niya, unti-unting umiikot paurong. Narinig ko ang pag-crack ng buto. Nang magtagpo ang mga mata namin, hindi na siya si Andres. Mahaba ang dila, pulang-pula ang mga mata, at ang ngiti hanggang tenga. Bigla siyang tumalon palabas ng bintana. Sinundan ko ang anino niya at doon ko nakita ang hindi ko na kailanman makakalimutan. 3 nilalang sa ilalim ng buwan. May pakpak, may buntot, may anyong tao pero halatang hindi. At isa sa kanila, babae, matanda, mahaba ang buhok, at tinawag siya ng anak. Kinabukasan, dumating ang babae sa bahay. Pinakilala siya ni Andres bilang Doña Ising, ang kanyang ina. Pero nang hawakan niya ang kamay ko, parang may dumadaloy na yelo sa ugat ko. Buti at napangasawa ka ng anak ko, bulong niya. Ikaw ang itinakda. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin noon. Habang wala sila, sinubukan kong buksan ang silid na ipinagbawal. May lumang baul. Sa loob nito, mga litrato, mga babae, nakaputi, may suot na belo, mga dating asawa. Lahat sila, walang mata. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Ano ang ginawa mo sa kanila? Tumahimik si Andres. Tapos mahinahon niyang sinabi, hindi ko sila pinatay. Tinupad lang nila ang papel nila. Doon niya inamin, ang lahi nila ay aswang sa Pampanga at bawat henerasyon ay kailangang mag-alay ng asawa para manatiling tao sa araw. Kapag nagtagal ng 7 buwan ng pagbubuntis mo, sabi ng ina niya, buo na ang sumpa, hindi ka na makakaalis. Nanlamig ang buong katawan ko. Buntis po ako? Tanong ko. Ngumiti si Andres at doon ko naramdaman may gumalaw sa tiyan ko. Tinangka kong tumakas kinabukasan, pero pagdating ko sa dulo ng daan,
Nawala ang daan. Tubuhan na lang. Paulit-ulit. At sa bawat hakbang ko, naririnig ko ang bulong. Asawa ka na. Sa amin ka na. Bumalik ako sa bahay. Ngumiti ako kay Andres. Nagkunwari akong tanggap ko na ang lahat. Pero sa loob ko, isa lang ang desisyon ko. Kailangan kong mabuhay. Kailangan kong makatakas. Kahit ikapapahamak ko pa ang batang nasa sinapunan ko.